Sino mga bandang pinapanood mo sa Pilipinas? Ang dami, halos marami packs eh. Sige, pagbanggit ka ng pangalan tapos ano yung naramdaman mo nung nakita mo sila? Like, The Don ba napanood mo? Hindi pa eh, kasi hindi pa kasi nung nasa Philippines ako nung October, nasa United States sila. Okay. Pero meron kaming gig with The Don, okay, sa 12 Monkeys. So, itong May? I think June eh. June, Kailangan ko i-check yung schedule ko eh. Mamaya, i-plug natin yung mga shows. Yeah. So, meron din kaming gig with Orange and Lemons. Hindi ko alam kung saan eh. Pero, check out niyo yung Teeth Facebook, Bomb Squad, Facebook. Okay. So, sino pa napanood mo mga luma? Tama ba sabihin luma? Mga legends. Hindi pala luma, legends. Sino bang mga nakasabay namin? Parokya? Yeah, nakasabay namin Parokya sa 12 Monkeys. Ito yung binasag ni Bowie yung gitara niya? Hindi. Hindi si Bowie. Nasa States si Bowie nung time na yun eh. Okay. Pero nagkasabay din ata kami ni Bowie pero busy din siya eh. So gusto sana namin magkita sa Philippines pero okay right. Makikita ko naman siya sa US. Pero ang dami pa kasi. Meron kaming nag-show kami ng Kamikaze sa Social House. Dami eh. Pero yun nga, meron pa kami show with Orange and Lemons sa May or June. Hindi ko alam kung sa 70s. Tapos meron kaming ino-organize na Teeth, Pupil, and Sandwich. So abangan nyo yan. Sana matuloy. Tapos, yun nga, kung gusto nyo i-book na shows, check out Soupstar Entertainment sa Facebook. Ito tanong ka, maganda yung nabanggit mo ang 70s Bistro, 12 Monkeys, mga lugar na yan, mga legendary na places. Pag tinignan mo talaga sila, like, okay, ang 12 Monkeys, maganda pa yung location eh. Yes, nasa Estancia Mall siya ata, sa BGC. Nandun mga, as in mall na talaga siya, nandiyan yung Buffalo Wild Wings, mga ganyan-ganyan. Pero ang 70s Bistro, Anonas yan eh, talagang iba yung feeling sa 70s Bistro. Iba eh, kasi legendary yung place na yun eh, merong history. Yes. And lahat ng mga great na Filipino musicians tumugtog na sa 70s Bistro. Ba't di natin magawa rito yun? Bakit? Iba, alam mo, Pax, ito explain ko. Kaya hindi yan magawa dito sa States kasi sa Philippines, pwede kaming tumugtog sa 70s Bistro on a Monday night. Pero oh my God, punong-puno ng tao. Dito sa States, Friday, Saturday lang ang shows. Friday, Saturday lang. Hindi ko alam kung bakit. Mas pagod ba ang tao rito sa LA kesa sa Pilipinas? Pero hindi ko maintindihan eh, no? Well, walang market. Walang market pag Monday night tutugtog ka sa bar dito. Walang nanonood eh. Mga tao, pagdating ng Friday, doon lang sila talagang Friday, Saturday. Hindi ko alam kung bakit ganun ha. Pero sa Philippines, any day. Pwede kang maging musician every day of the week. Right? Pwede. So, hindi ko alam explanation doon. What do you think? Hindi ko rin maintindihan eh. Or maybe mali lang yung hindi lang pa na-adapt ng Pilipino ang kultura. Kasi pag nagpunta ka sa Baked Potato any day sa Cahuenga, puno. Well, iba yon mga sila Joe Satriani makikita mo doon or sila mga Steve Hindi kaya dahil ganun. Kasi sa 70s Bistro makikita mo mga Glenn Jacinto, mga Pero Paksa, ito hindi ko sinasabing lahat ng bands napupuno yung mga shows nila. May mga gigs pa rin doon na wala masyadong nanonood. Right. Sikat o hindi ha? Kasi hindi ko alam kung anong meron yung 90s bands ngayon eh. Pero yung mga 90s bands ngayon medyo patok eh. Nanonood talaga yung mga ano ba tawag sa generation natin na basta ano ba tayo? Gen X. Okay. Yung mga Gen X nasa stage na meron silang disposable income. Right. So gusto na lang ibalik yung high school days nila. So
sinusuportahan talaga nila yon. Pero meron din young generation packs na dumidiscover sila sa Spotify ng mga new wave, mga 90s, or nadidiscover nila yung music ng AirPods nila, yung mga cassette tapes ng AirPods nila, tapos sumusupport din sila sa mga old bands. Pero I mean, siguro fortunate lang kami, we're very thankful na pag may shows kami, may mga nanonood, at nag-charge kami ng 1,000 pesos, 1,500 pesos, merong nanonood. Pero unfortunately, hindi lahat ganun eh. Yung iba, nagigig sila 300 pesos yung entrance. So, iba-iba eh. So, okay. You've waited this long. Ang nakikita ko, delayed gratification. When I say delayed gratification, nagpunta ka ng States, you had made plans nung 2002. 2001 ba? 2002? 2001. 2001. Yeah. Late 2001, no? So, you made plans. And then, you really worked your way up. Magkasama tayo noon. I saw what you were doing. And you really, talagang binuno mo yon. Ikaw si Glenn Jacinto, pero hinang mo yung brand na yon to do what you had to do. Umabot ka sa point na yung struggle, you were selfless. You served bands that came to the States. Naging liaison ka, nag-produce ka ng mga bands dito, isa kami sa mga natulungan mo rin dito. And then finally, after 24 years, bumalik ulit. Were you expecting it to come back? Or were you just ready na if it came back, tatanganan mo siya ng ganun? Honestly, no eh. Nagkaroon ng time na parang kinalimutan ka ng scene or kailangan mong kalimutan yung scene and mag-concentrate sa ibang livelihood. So, yun, ginawa ko yun for like 10 years. Pero ngayon, bumabalik eh. So, yun nga, maraming salamat sa mga banda, tulad ng Eraserheads, River Maya, Intro Voice, After Image. Bumabalik. So, yun, I'm just fortunate and, gusto ko lang i-grab yung opportunity. Mm-hmm. And, yun nga hindi natin alam kung kailan tayo matatepok, guys. So, kailangan gawin mo na yung bucket list. No, wag kang ganyan. Naka 5.7 A1C kami ngayon. I know. Ang point ko lang, one day, pwedeng mawala lahat to, Pax. Jay. Pwedeng mawala eh. So, gawin nyo na ngayon. Kung gusto nyo mag-aral na kayo. Kung gusto nyo mag-travel kayo. Di ba?